podcast. So, ngayon ang una natin yung episode. Happy New Year, February na. Tagal nating Tagal natin nagpahinga. Madaming nabisi nung Pasko, no? Pati New Year. So, kamusta ka naman, Brother Edmond? Ito, pinagpapala ng Panginoon, no? The more na nag-share tayo ng katotohanan, the more na nag-share tayo against prosperity, yun nakikita ko eh. Prosperity gospel. Binibless ka ni God. Nagaan tayo, no? The more na... So hindi ibig sabihin na against ka sa prosperity gospel, hindi ibig sabihin na hindi ka rin pinaprosper ni Lord. Ano ka na, purita at namamalimos, walang makain, walang... Yun ang kasi iniisip nila eh, no? Kasi pagka nag-aging against ka, hindi ka papaprosper ni Lord, hindi ka nabibless ni Lord. Yun daw ang implication nun. Pagka nilalabanan mo yung greediness ng mga pastor, ay, yun ba yun? Una kasi ang prosperity gospel, no, hindi naman talaga siya about prosperity, pero ito yung message nila, prosperity, wealth, and health. Diba? Health, wealth, pati yan ang message nila. Pero ginagamit nila yung message na yun to garner to enrich themselves. To enrich themselves para makakuha ng mas madaming offering, madaming tithes, and madaming kumbaga they feed para alam lang ng mga listeners din natin kung ano pinag-uusapan natin. No, kumbaga hindi talaga siya gospel kasi ito ay other gospel, other message. So ano bang mga narrative ng prosperity gospel? Para nating yung magandang tanong, paano mo malalaman kung yung sinasabi ng messenger ay prosperity gospel ang laman, no? Number one, ano yung mga lines na marinig natin madalas? Para sa akin, number one, nakikita natin madalas, yan? Ang isang prosperity gospel church, they preach prosperity. At the same time, they preach healing. No, healing. Wala naman problema sa dalawang yun, di ba? Pero kasi paano mo malalaman na mali na yung ang ginagamit nila yung prosperity and healing, magkadikit yan. Dahil sinasabi nila, God will heal you, pero mag-offer ka. Mag-offering ka. Kumbaga, so if you give 2,500, may heal ka ni Lord. Ganyan. May blessing kang healing. Mas malamang na gumaling ka. Hindi man nila sabihin diretso na tawag ito, they would offering, ang sabihin nila faithfulness. Paano mo show yung faithfulness mo? By giving faithfully. Yung tithes. Diba? Ganun. Kino-cover kasi nila eh. Kaya ang magaling, deceptive talaga tong prosperity gospel. With the name itself, prosperity gospel, deception na. Parang kala mo, you're entering a message of prosperity, pero hindi mo alam, you're being deceived. Na, kumbaga, pinapakain nila yung greediness ng isang tao or yung helplessness or hopelessness ng isang tao kasi mahirap o kaya may sakit. And then they deceive people to enter into this false gospel na sabihin nila, pumasok kayo, sumali kayo sa amin, yayaman kayo, gagaling kayo, magiging maganda buhay nyo. Ganun ang preaching niyan. Kaya pag makikita mo, pag ang focus ng isang pastor or isang preacher ay about offering, about worldly wealth, worldly wealth in the flesh, about yung pagiging pagiging tawag doon, yung pag-feed sa
sa hope ng by giving pagka So, parang tinitake advantage nila yung desire ng mga taong to be blessed or para umunlad. Oo, para umunlad. So, gusto nilang, gusto mo bang, para ganun, gusto mo bang yumaman? Tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Yayaman ka. Mali na agad, di ba? Actually, may narinig ako dyan. Minsan, may kumakalat na video na sa ibang social media na may isang tao nagpipreach sa mahihirap. Tapos sabi niya, ang sikreto ang sikreto para sa kayo ay pagpalain ng Panginoon. Alam niyo ba? Ayan. Para umunlad ang inyong buhay. Kayo po ay mag-ika po. Ay ba naman yan? And number 2, ika po. Number 2 natin. Number 1, preacher is always talking about wealth and healing. Magkasama yan. Pero hindi talaga, hindi nila talaga mabigay. Pang-hook. Ginagamit nila yung blessing ng Panginoon to hook people. Number 2, yan, ika po. Yan, pinipreach nila na kailangan mo mag-ika po. Kasi dito makuha yung salvation, prosperity, the floodgates of heaven. Open up. Kumbaga, talaga, worldly wealth ang pinupuntirya. Pangatlo, may church building. Yan ang program nila lagi. Bakit program nila church building? Kasi lahat ng tao nagbibigay pagka nakikita nilang ginagawa ang church building. Lahat ng tao gusto magbigay sa church building. Talaga? Di ba? Experience mo ba yan, Brad? Oo, nakita mo. Yung offering ko napupunta sa building. Nakikita mo, nahawakan mo. Di ba? So, tanggalin niyo yung pansinin niyo pag kung kayo mismo ay leader sa isang church. Attractive sa mga investor. Attractive talaga yan kasi nag-i-invest ka. Yun, pang-apat, investment scheme. Pag may investment scheme ka, sabihin nila, okay, sow your seed. And it will return to you 30-fold, 60-fold, 100-fold. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo, kikita sila. Parang investment. It sounds biblical, di ba? Kasi sinabi nga naman sa Bible, sow and you will reap. Pag-usapan natin yan, bro. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Doon muna tayo sa number 1, no? Mamaya, tatalo na natin, So, di ba tayo ang topic? Magandang, actually, yun nga, pinipresent nila yung need ng tao and yung desire na umunlad sa buhay. Totoo naman, God meets all our needs. But, yun nga, may times na mali yung presentation. I think, wala namang problema kasi sinasabi nila, nasa Bible naman yan eh. Di ba? Sabi sa Luke 6:38. Para kasi magbigay ka. Katulad nun, yung mga nilista natin na ating parang sintomas ng prosperity gospel. Nilista natin. Pag pinakinggan mo sila itself, parang anong problema dun? Wala namang mali dun. Maganda yun. Pero they use those words, they use those ideas, they use those hope na binibigay talaga ni Lord sa atin. And then, nila parang ginagawa nilang pain. Ito, punta kayo dito, may healing dito, merong prosperity dito, merong dito. Not just control, pero to engage people into giving money. Ayun yung output lagi nun eh. It's all about money. Pagdating sa prosperity gospel. Money yung results ng... Experience mo ba yun, Brad, nung nasa prosperity gospel church? Oo. So, hindi. Ako niisip ko lang eh. Kasi ayaw natin bigyan ng parang laging malis, di ba? Sometimes kasi may dalawang klase action. Sometimes yung action ginagawa mo because ignorante. You think, kala mo, no? Tapos very passionate ka, ganyan. Wala ka namang malis. Gusto mo lang talagang, parang si Paul dati. Akala niya, sinusunod niya si God, no? I think, persecute niya yung mga Christians. Madaming gano'n, no? Madaming... Pero out of ignorance lang pala, Christians. di ba? No?
Yeah. Until na magpakita sa kanya si Christ. Oh, mali pala ako. Oo. No? May ganun pala. Pero meron ding, tulad ng mga Pharisees, alam nila. Kasi sabi nila, are we also blind? Sabi nila kay Jesus. Pero alam ni Lord yung heart nila. Sabi ni Lord, kung bulag kayo, wala kayong kasalanan. Pero dahil sinasabi nyo, hindi kayo bulag. Ibig sabihin, alam nila yung ginagawa nila. Mali yun. So, yeah. I think, para lang sa mga audience natin, baka kalain nila, masyado tayo naghahanap ng ano. I would say na 95% ng mga Christians na nasa prosperity gospel are blind. Di nila alam. Oo. I mean, I would say, kaya ini-expose natin to so that people will see, no? Pag na-warningan ka na, the wise will search. Yung iba kasi hindi aware. Kahit investigahan nila, mas maganda investigahan nila, di ba? Kaysa yung tanggap sila sa atin, di ba? Sila mismo search on their own, search for the truth. Search the scriptures. Oo. Kasi kapag hindi sila nag-search, in the end, they will just follow the blind and both of them will fall into the pit. Yeah, kamisa nawawala na yung na yan, yung ugali, no? Yung mga tinatawag natin na dati sa Bible, sa Acts na yung Bereans, di ba? So, yun, kaya sabi sa scripture, sa Acts, chapter yun, yung mga Bereans, more noble sila kaysa sa yung kinompare sila sa isang lugar. Kasi nga, kung marinig nila yung teaching ni Paul, no? Pag uwi nila, tingnan talaga nila kung talagang totoo yung sinasabi ni Paul. Which is, yun, karaniwan, ngayon, no? Parang kinokondem yung ganun eh. No? Pagka nasa simbahan ka, parang pag sinerch mo scripture, baliktad. Rebel ka. No? Pag nagtanong ka sa pastor, di ba? Di ba ganito sa ano? Di ba? Sabi sa scripture. Check your heart. Ganun agad no? Kasi nga, kaya napaka-deceptive ng ganitong prosperity gospel. Kasi it's not only yung traditions ng mga tao, pero the people will gang up on you. Dahil sinasabi, prosperity, ayaw mo kami yumaman, ayaw mo kaming maging maayos yung buhay namin, ganyan. Pero sabi nga ni sa Bible, no, what is it to gain the world if you will lose your soul? Yeah. 'Di ba? Yung material things, blessing yan ni Lord. Pero hindi naman yan dapat katumbas ng kaluluwa mo. Naman yumaman ka nga, pero malalaglag ka naman sa pit. 'Di ba? Parang ayun yung question dapat Are we on the right track? Kasi most Christianity ngayon, kumbaga, I would say most Christianity, kala nila they are on the right track. Pero syempre, I cannot judge. I don't know the heart. Pero a lot of them are being misled. No, 'di ba? Kaya sabi ni Lord, the way to destruction is wide. The road to destruction is wide. Pero narrow lang yung papunta kay Lord talaga. Totoo yun. Yeah, ako na-experience ko, no? Siguro, dilingid sa'yo, saka sa iba nating makakilala nung, nag-resign ako, na-experience ko, nag-resign ako sa Prosperity Gospel na church. Pero matin pa rin ako doon. So, nag-start ako mag-search scripture, tapos mag-serve ako in my own capacity na walang sweldo o walang nagsasabi sa akin yung dapat kong gawin, no? Only what's in my heart to serve. So, doon ko talaga nalaman, no? As I study the Word of God and practice them, doon ko na-realize, no? Merong something na miss tayo, no? So, doon ako nag-start na mag-serve sa capacity ko na hindi na walang sweldo. Doon sa siguro like 5-6 years ago. And also during that time, in my aloneness, sinasabi mo kasi yung narrow path and then the wide path is to distraction. So, I was in a narrow path, no? Na walang masyadong, di ba, alam naman natin, pag nag-resign ka dun sa
Sa isang church. Sa church na yon, no? Na napakalaki, napakasikat. Sisiraan ka. Hindi, bukod doon, no? bukod doon, Brad. Bawal, makipag-usap sa di ba? Di kita kinakausap mo. Bawal, di ba? Kahit na close kayo, no? By policy. Yeah. Bawal makipag-usap, no? Sa mga miyembro na nandun pa rin. So, narrow na yon. Tapos, gagawin pang narrow. How? Yun nga, yung sinabi mo, pag sisiraan ka dun sa mga colleagues mo, no? Sobrang narrow na nun. Wala ka nang ibang kakampi nun, Brad. Strangers lang makakilala. Wala na talagang papansin sa yon. So, ako, pupunta ako sa ganong situation na wala kang kaibigan, wala ka ng only my family, no? Sometimes yung family mo pa kukontrahin ka. No? Sometimes kukontrahin ka pa kasi nga blinded pa rin sila no? So hindi nila alam kung ano nangyari in secret, but siguro may mga audience tayo nakakaranas din ng ganon. No? Naitsepera sila sa isang church o sa isang grupo na wala namang valid reason, hindi naman totoo, pero siniraan ka or what. So, I think this is an encouragement na kahit sino pwedeng dumaan doon. Pero, si Lord lang talaga nakakita sa'yo. Pagka alam ni Lord yung puso mo, alam ni Lord yung totoo, no? At nagpatuloy ka, you continue in the truth, no? That will set you free. I think, God will, defend you at some point. Diba? God will vindicate. Tawag nilang vindication. Pero bro, ang tanong ko, no, for example, naranasan natin yun, no, maging alone. O kaya tumalikod lahat, no, kahit mga best friends mo or kaibigan mo, peers, kasama mo sa Bible school, lahat ng kasama mo sa dorm. Sa dorm, sa baha, ayan yung sa mga relief effort. Mga relief efforts natin, di ba? Pinagsamahan nyo. Lahat ng bibid dati, tinakwil tayo, ganyan. Bigla no? Sa araw. Tawag dito, anong motivation mo na hindi ka bumaliktad sa faith? Kasi ang daming bumabaliktad sa faith dahil sa ganyan. Parang they would not know na parang totoo pa itong pinaglalabang mo. Kasi walang nag-i-encourage Kaya napaka-importante ng gathering kasi doon tayo na-encourage ng mga co-believers natin. And yun yung ano yung nagmo-motivate sa'yo na hindi bumaliktad? That's a good question, no? Hindi ko sinasabi na hindi ako bumaligtad no? I cannot say na talagang I kept my heart steady, no? Kasi talagang matalino si Satan, matalino ang kaaway. So, bago ko na-reach yung parang talagang strength ko, no? Kasi pwedeng pinersecute ka, no? Feeling mo strong ka, no? Feeling mo strong ka kasi hindi ka nag-yield sa temptation, no? So, you chose the narrow path, yung path of persecution or parang naalala ko si John the Baptist, no? Nakulong siya because of doing what's right. Pero at some point nagtanong siya ikaw ba talaga si Christ? Pinsan na niya yun. Nakita niya na yun. Nakakita niya yung vision, siya yung nagbaptize. So, parang nakalimutan niya lahat ng yun. No? Sometimes, dadaan ka sa ganun no? Ikaw ba talaga? Lord, totoo pa ba talaga yung totoo yung sinabi mo Lord, magtatanong ka. So, kung si John the Baptist na talagang on fire, parang has the spirit of Elijah, medyo nayanig sa faith niya, no? And the good thing is, ando si Christ to encourage him. I think it's the grace of God na yes, we cannot be perfectly talagang aligned sa sinasabi ng Panginoon, pero may sinabi sa Revelation
I don't know sa version sabi Lord, keep what you have. No, kahit small lang, small things. Small. So, during that time, kahit na small yung faith ko, na hindi ko pa alam lahat. So, at some point, nag-isip ako na parang ayoko nang serve. Ayoko nang ministry. Pagod ako. Umay. puro battle. Ganito ba sa ministry? Battle? Yeah. No? Parang, ganun no? Araw-araw doon ako na-train Ganyan sa mga legalistic church na may gustong talagang i-achieve na talagang lagi kang nakikipaglaban sa kanila, laging gusto mong lagi kang pinupush na prove yourself na hindi naman kailangan. So yun I think na nakita ko sa work ni Lord, no, yung parang may sinabi si Lord yung parang yung candle ng ano ba yung ng candle? Wick. Yung wick, no? Yung wick ng candle na mamamatay na hindi niya papatayin, no? Parang ganoon tayo minsan, parang nauupos ka na. Pero may nakikita pa rin si Lord. At least meron pa. Yun ang sa tingin ko, no? Para kay Lord. Yung konti na yon, huwag mong i-give up kahit konti na lang. No, yung faith mo na yon na meron ka, panghawakan mo lang kahit konting-konti na lang. Kumbaga sa budget mo, no, 'di ba? Meron minsan nauubos ang pera mo. Parang gusto mo na mag-give up. Kunyari sa business, no, konti na lang yung ko, pampaikot ko. Gusto ko na mag-give up. Pero panghahawakan mo pa rin 'yun. Oo. No? Dahil alam mo na 'yun yung tama. And in those times, time will come, no, kasi hindi nawala sa akin yung pagsiko kay Lord, yung isa sa mga bagay na hindi ko inalis na pwede ka naman gawin, yung pagsiko sa Kanya sa Word of God. So naalala ko noon, lagi ako nanonood dahil nga wala akong kaibigan, bro, no. Kaibigan ko si YouTube. Yung mga Christians all over the world, no. Yun ang naging kaibigan ko, mga hindi ko kilala, no? Buti pa sila, kinakausap ako. No, pero yung mga kilala mo, ayaw kang kausapin. Totoo yan, no? Napakahirap ng experience na yan. And ako mismo, ang dami ko nakitang mga taong nag-undergo din. And then, talaga sila, natutumba talaga sila. And iba, hindi pa nakakabangon until now. Diba, hanggang kaya talagang destroyer talaga itong prosperity gospel Yeah. Kasi it's not just a deception ng isang tao. Siya, kumbaga gawa talaga yan ng kaaway noon pa. Yeah. So, naalala ko, no, binanggit mo yung destroyer na merong mga rules kasi, no, na akala mo yun yung standard. No, you are deceived na kasi nga kasama sa prosperity gospel yung lifestyle. Ano yung lifestyle nila? Lifestyle of performance. So, walang problema sa performance, pero ang problema kung mag-iimbento ka ng sarili mong standard of performance, no, based on the world, not based on the scripture. So, yun ang mahirap na hindi nila alam. Maraming, 'di ba sabi nga sa Proverbs, a hope deferred makes the heart sick. Ibig sabihin, yung expectation mo pag hindi na-meet, talagang kakaiba yun sa kaluluwa mo eh. So, itong prosperity gospel people na to, nagsiset sila ng standard na napakataas, performance level, no? Tapos pag hindi mo na commit, hindi ka hard worker. Oo, yun. So, bibigyan kanila ng grades based on that standard na sila lang ang gumawa. No? Wala nag-certify. Pati yun nga yun. Pagka hindi mo siya ginagawa or nagawa, lazy ka. You will be judged as lazy. Ano ba mga halimbawa? Lazy. May halimbawa ka ba? Ano ba? Oo. Okay. Yung quota. Katulad nun.
Example, kailangan makakota ka sa, hindi naman kota. Ayaw na nila gawin. Ay, kota. Goal na lang. Goal. Goal ka ng ilang visits. Diba? Pag hindi ka naka-visit, example, sabihin, Naggulang ka. sabihin nila, okay, 200 visit in a week. Diba? So, kailangan ma-visit mo 200 people in a week. For a normal person, sobrang dami no. Parang, wow, dami no. Pero sa kanila, they would make it seems like it's normal. Oo. Yung Kulang 200 pa nga na yun. eh. Sabi, that's just the normal goal. Kaya, pagka hindi mo nagawa yan, lazy ka. Yun. You're not doing your job. Yan. No? Pero samantala, people who have done it, kumbaga, kahit ako lagi ko na-achieve yung 200 Possible, before. pero sustainable ba? Pero, gigising ka ng 5 a.m. in the morning, tapos uwi ka ng 9 p.m. Ginawa ko yan, rule. Kahit di ako makagoal, uwi ako 9 p.m. Grabe, Pero, no? 9 p.m. 5 to 9. But others... Bayad ba yun, bro? Hindi. Overtime? Hindi, goal yung bayad eh. Kung ma-goal ka, bayad yung masakit. goal mo, yung basic mo. Basic lang yung bayad, di ba? Siyempre, ganun yung So, tama yung sinabi mo, they're making up their own rules, and then they will judge you if you haven't passed that rule. Madja-judge ka. And then yung lahat, yung maano sa'yo, yung reputation mo. Na, alam mo naman masipag ako eh, pero masyado mataas na talaga itong goal na to. Because, tapos ang malupit nun, moving goal siya. For example, explain mo yun. The first year na in-implement yun, parang 100 lang, 100 people in a week. Nakita nila na nagagawa ng lahat. O gawin natin 130. Nagagawa ng lahat. Gawin natin 150. Until na konti na lang yung nakakagawa. And they will just celebrate those few na nakakagawa, which is tinakwil na nila yung pamilya nila kasi wala na silang time sa pamilya nila. Yun ang hirap. Tinakwil na nila yung sarili nila. Di na sila nakakapag prayer time mismo dahil nandun na lang sila lagi sa labas eh. Nandun eh. May kilala ko, may award pa, Brad eh. Tapos yung mga nandadaya, kasi dahil you would only eat kapag na-receive mo yung goal. You would only benefit dun sa sweldo mo na pinapasweldo nila pag na-receive mo yung goal. Ganun yung standard eh. Ang taas, mataas. Sobrang taas. So, paano natin masabing mataas kung wala tayong ko-compare? Kung wala tayong comparison. For example, for example, ikaw as a businessman, do you think, how do you compare that sa ibang jobs or 'di ba, ibang for example, sa isang sabihin natin yung visitation is a field work. Compare mo siya sa ibang field work. Ano ba mga field work meron diyan? Sabihin natin yung medrep. Parang medrep talaga tayo doon. May quota rin yun. May quota sila. Diba? Pero ilang doktor lang sila for a week. Parang abot ba 200? 10. Tapos malaki pa ang sweldo nila. Sa hospital pa sila pumupunta, hindi pa sa bahay-bahay, di ba? So, kukontakin lang nila yung mga doctors, wait sila sa doctors. Siguro, yung mga viewers natin, pwede nyo i-compare yung sinasabi namin. Actually, yung numbers na sinasabi namin, totoong nangyayari po ito. So, kung may alam kayo na comparison sa ibang fields, if you work in a certain company na may mga kota-kota, like yung mga nagsi-CI, yan. Pwede kayo mag-comment. Yung mga nagsi-CI, sila, yan, pupunta sila sa house. They will talk to the person, bring notes, ganyan. Ganun din ginagawa natin, punta tayo sa house. May notes tayo. 200 a week, So, 6 days. Nagsisimba ka ba every 6 Sunday? days yan, bro. Nag-ano ka ba? Water baptized ka na ba? Nagtatights ka ba? Actually, kung yun lang ang gagawin mo, bro, I think medyo okay yun kung yun lang, 200 labas ka. Kaso
Ano pa ba yung ginagawa natin? Siyempre, may services ka pa. Service, mga minimum. Pag pumunta ka sa isang service, 3 hours. Yeah, Diba? mababa Kailangan yun. 4 to 5 hours. Sa isang tapos... 2 hours before the service, andun ka na. Tapos magbibilang ka pa ng ano. Magbibilang ka pa. Bibilangin mo. Bibilang ka pa ng mga offerings. Ng mga kayamanan. Ilang oras yun, bro? Tapos may mga revival services pa, ano? So, may isang araw na wala ka talaga, hindi ka makalabas. Kasi nga, that goal is made for solely para mag-fail yung tao. One thing is, makat sila ng sweldo kasi dahil sa quota and meron silang reason to control you. No, I failed. No, ganun, I failed. So, gagawin mo lahat para lang i-please yung gusto ko rin gusto ko rin isingit, no. Although yung sabihin natin 200 na goal, mga tao binimit mo. I think hindi siya completely bad, no. Gusto ko lang balance. Hindi siya completely bad. Actually, maraming nabibless, no. Pag nagbisita ka. Tama ba? Meron, di ba? Marami, no? Marami. Hindi ko sasabihin lahat, no. Kasi merong ibang parang kasi ang approach, no? Ako na-realize ko, sige, habulin ko yung number ko. Pero I am very careful na pag pumunta ako sa isang bahay, hindi ako 15 minutes na talagang strict at, no? Let's pray. Yan, ganun agad. Ay, kumusta ka na, Brad? Okay. Oo nga, no? Sige. Ay, pray tayo, Brad. No? Ganun agad, no? Parang gusto mo nang umalis agad. Mag-share ka muna ng no, verse. Lalo na marami pang... Share ka muna ng verse kasi... Wala, may kota kayo. May 10 pa eh. Di ko naman ginagawa eh. Di ba, kita mo yung temptation, di ba? Yung temptation nun. Pero syempre, as a servant of God, legit ka talaga, totoong mahal mo ang Panginoon, kakalimutan mo eh, no? At the moment na kung ano yung nakikita mong need, no? As much as possible. No? Pero what I see there, ginagawa nating dependent yung mga, sa realization ko, no? It hurts the body of Christ. Kasi nagiging dependent tayo sa mga so-called pastors. Parang katulad niyan, kapag meron kang gustong ipag-pray, tawagin mo si pastor, pag-pray natin to. Bisita. Bibisitahin mo si pastor. May demon possessed dito. Tawagin mo si pastor. I-cast out niya. Di ba? Ano nangyayari? Kasi because the pastor thinks na he is the pastor ng tao na yun, he goes there and acts like a pastor, pero hindi sa totoo naman, he doesn't have the power of the pastor. Walang karapatan para mag-drive out demons, para mag-heal. Walang kapangyarihan. So they look at this pastor as if they looking at Jesus. Kaya every time na may need sila, call mo si pastor, call mo si ganito, kailangan ma-save nung So, kasi naging independent. So every week, at least diba, every month may nabivisit yung mga members. Hindi talaga sila actually nagiging, it's not gonna be for a long run eh. Okay gawin yung visitation for new believers, new converts. Kasi gina-guide mo sila, hindi may dami silang questions, sagutin mo. Pero yung mga matured Christians, tapos sabihin nila mature sila pero hindi mag-pray lang pray lang for the sick or mag-evangelize lang, hindi man nila magawa. Kaninong problema 'yon? So, I see your point, no? Although hindi masamang magbisita. Tama, walang masama doon sa scripture kasi si Jesus nag-visit eh. Pag nag-visit kasi, for example, nag-visit si Jesus, masaya yung mga tao. It's something fellowship. Oo. Hindi lang yung isang tao bisitahin kita, bro, putahan kita sa iyo, ganyan. Hindi lang isang tao, pansinin mo, pag bumibisita si Jesus,
kasama niya yung buong disciples niya, yung 12 disciples. Sometimes okay. Saka yung busy talagang quality time. No? Pati hindi yung hindi yung sa bahay lang kayo tapos mag-share ka ng as if na hindi nagbabasa ng Bible yung sinisharean mo. Tapos pupunta yung parang kumbaga parang it gives the minister it gives the person a wrong impression kung sino yung minister, which is yung minister dapat siya brother lang eh. So dapat kapag nag-visit tayo sa isang place, we visit as a group, hindi fellowship. Except kapag may sakit yung tao. Nakita mo na sa Bible, si Jesus nga may sakit, yung anak ni Jairus, sinama pa niya si Peter, yung John, pati sinama pa niya yung tatlo kasi ayaw niya, kumbaga, kung makikita mo doon, hindi talaga siya nagbi-visit alone eh. Hindi nga siya nagbi-visit ng konti lang. When he visits, fellowship yun. Ibig sabihin, tuturuan ko kayo. Madami kayo. Kumbaga, pati masaya yung vibe, hindi yung parang, istorbo ka sa amin. Istorbo ka, umalis ka. Parang, sino to? Sino to pastor na to? Di ko ka ito kilala eh. Ganun, di ba? Walang relationship. Naiintindihan ako, masaya sana kung tumatagal yung pastor. Kasi nakikilala. Hindi, kasi nga, papalit-palit ang nangyayari. Yung iba, ayaw nang tumatagal yung pastor kasi hindi naman nila kakilala eh. Parang wala naman silang relationship. I visited a lot of people na hindi man lang kilala. Oo. Di ba? Parang, paano ka makakapag... Ba't mo ka siya kailangan visitahin hindi mo nga siya kilala? Siguro tanong natin, bakit di sila magkilala? Ba't hindi sila magkakilala? At the first days. So, meron. Pero pag tingnan mo sa scriptures, si Jesus, bumibisita siya sa mga kung strangers ang bibisitahin niya, may nagpapakilala sa kanya. Diba? Ito si Jesus, kilala, narinig na namin siya. Baka may dahilan talaga, bro, kaya hindi magkakilala kasi... kasi... Papalit-palit. Kaya nga. So, hindi ka matagal. Yun yung isang mali sa sa ating parang ang pastor nagiging contractual, no? Parang gano'n, no? 6 months, 6 months. Kasi nga, pero that was designed kasi, yung sistemang gano'n. Hindi naman, I believe not all churches are like that eh. Kasi pagka sinishare natin sa ibang church, nagugulat sila. We're in the context of prosperity gospel church. Na sistema. So yung sistema na yun, hindi naman applied sa lahat. Pero itong sistema na to, ginawa talaga yung sistema na yun to monitor the members. Nagkaano ka ba? Nag-church ka ba? Diba? Nang-attend ka ba sa church? Kasi gusto nila pumatid yung mga tao sa church. Kasi when they're in the church, maririnig nila yung magarbong music and then they could hear the deceptive words of the preacher na mag-offering sila. Ay offering thought. Ay offering thought. Kaya nagulat nga ako sa dati. Sinishare natin yung sa conference. Sinishare natin offering thought. It is new. Bagong-bago pala yun. Hindi ginagawa pala yun ng mga churches na nag-offering thought. Sobrang konti lang yung churches na nag-offering thought. Ano ba yung offering thought? Parang sariling teaching about offerings. About? Offertory. Kasi Catholic offer. So, para ini-encourage yung mga tao ini-encourage sila magbigay. Ini-encourage sila yung magbigay yung mga tao. Ganun ba lagi? Minsan, di naman ganun. Siyempre, career, di ba? Minsan, career. Para hindi halata. Okay. Kumbaga, tuturuan kita paano yumaman. Para pag yumaman ka, pwede. May connection, no? It's about money. Tuturuan kita para ma-promote ka. So, para pag na-promote ka, magbibigay ka sa akin. Tuturuan kita para mag-business. Para pag nagka-business ka, sabi mo, utang na loob ka yun kasi narinig ko yung idea. Yun pala. Diba? Ganun. Seminar talaga. Seminar style. Which is never in the Bible yung ganung klaseng style ng gagawin. Masamang magkaroon ng business no? Hindi masama. Pero, nga lang, they're after the balik. Okay? Kaya sila nag-i-invest kasi they see
na effective way. Yung ganon, yung for example, papasok ngayon yung tithes. as a pastor, tuturuan ko talagang yumaman yung mga tao. Pag yumaman yung mga tao, then magiging faithful sila kasi nakita nila tama yung sinasabi ko, which is yung sinasabi mo is obviously normal na ano. Actually, preaching. Maganda sana yung yung topic, no. Maganda yung topic. Nakikita kong negative is walang problema magkaroon kang business, umunlad ka. Ang problema is pag umunlad na yung tao, iniisip niya, kaya binanggit mo, no. Ang nagpayaman sa kanya yung church. Preaching, yung church. Yung church. Yung ituro ng So, ang tendency, magbibigay ako sa kanya. Waga, siya, parang ahente, may komisyon. Siya nagturo sa'yo, paano yumaman Yeah. Kaya ang dali magbigay sa kanya. No? Paano yung mga iba? Diba? Paano yung mga nangangailangan sa paligid mo? Yeah, diba? they will not, yun ang downside, no? Binless ka ng Panginoon kasi yung wisdom na ginamit ng tao na yun sa pagtuturo sa'yo, yun galing sa Diyos Actually, kung iisipin mo, if they just apply yung mga tinuturo nga nung pastor na yun, practical lang practical, obviously, pagka nagigsipag ka, kikita ka, di ba? Obviously, pag nag-persistent ka, so for example, sa isang tao, sa isang 10 tao, gawin nila yung teaching na yon. Sabihin natin, okay, mag-sow kayo ng seed. Kasi be-bless kayo ni Lord. Okay, sow sila na seed. Dahil yung utak na nila, nakatuon na dun sa sa pag-work hard, pag-work at nakatuon na dun sa seed, gusto nilang kumuha. So talagang mag-ano sila. So, just 3%, sabihin natin, 30% lang ng 10 tao, 3 tao lang na bless, sabi natin na bless, yung iba hindi. Yung 3 tao na yon, magbibigay na sa church faithfully. Kasi nakita nila mag-bless, yumaman. Pero that odds, yung statistic na yon, normal yun kahit saan. Sa 10 tao, kahit sinong tao magtrabaho, may 3 talaga aangat. Magbe-bless. Oo, parang you're just stating the obvious. Totoo na naman. Talagang mangyayari. Totoo. Kaya iba rin, akala nila, pinesa ko ni Lord kasi nga natuto akong mag-tithes, natuto akong magbigay. Pero not knowing, God blesses everyone. Hindi nila iniisip nila, maano ko kasi nakikinig ako ng ganito, in-apply ko yung sinabi nito. Yeah. So, pero lahat ng tao, binibless naman ni Lord Kahit nga hindi nakinig dun, binibless nila. Ito yun, no? So, parang kiniklaim lang nila yung credit. Credit grabber. Kaya pala every year may nagpapatotoo, nag-tithes ako, ganito, binless na ako ng Panginoon, ganito. May testimony na. Pero merong material testimonies. So, pero hindi naman lahat. Dahil sa tithes, hindi naman lahat. Hindi talaga, hindi siya... Just imagine, for example, sa lahat ng mayaman sa mundo, anong karamihan? Kristiyano o wicked? Hindi ko alam, Brad. Di mo alam, di ba? Malamang wicked. So, bakit gusto natin maging katulad ng mga wicked? So, ibig sabihin, I think may dalawang way to get rich yung dark way saka yung paraan ng Panginoon. Pero ang problema doon, may sinabi si Paul sa 2 Timothy, sabi 2 Timothy chapter 6 verse ba yun? And chapter 6. I would say na pagka nag-bless si Lord sa atin, He adds no trouble to it Totoo yung verse na yun na sinabi, walang trouble. So I wouldn't say na God makes us rich. He makes us content, comfortable.
sustainable. Kumbaga, inaano niya tayo, pero hindi niya tayo, I don't believe na gagawin niya tayo ng super rich na katulad nila Elon Musk. Yeah. Hindi na. Kasi, for example, sabihin natin nga, may si Elon Musk, may billions, di ba? Ang tawag sa Bible doon, hoarding. You're hoarding the money. Kapag hinord mo yan, ibig sabihin, yung economy, hindi balanse. Ekonomiya, hindi balanse. Dahil sa isang bilyonaryo, mayroong milyong taong nagugutom sa mundo. So just imagine, kapag ako for example, binigyan ka ni Lord ng billions, you shouldn't hold it to yourself. You should give it away. Kunin mo lang yung kailangan mo para sa pamilya mo. Kung ano yung sustainable sa'yo, ano yung comfortable sa'yo, and ano yung gusto mo. Bili mo na lahat ng desire mo, may matitira ka pa rin eh. Bigay mo lahat, di ba? Ang dami mong pamilya na tulungan. Yeah. Anyway, so yun. Gusto kong basahin to sa 1 Timothy 6:9, sabi dito sa Tagalog. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahulog sa tukso, nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. So, I think ang ano dito is God is not anti-rich kasi merong sinabi dito. Ang sinabi lang, wag maghangad na yumaman. Ibig sabihin naman, ito, marami kasing wrong connotation yung word na yaman. Akala nila, pagka nagkaroon ka ng bahay, sasakyan, trabaho maayos, mayaman ka na. No? Pero in reality, hindi ka pa mayaman. Dahil natanggap mo lang kung ano yung pangangailangan mo sa buhay. So, ang marami, iniisip nila, uy, yan na yung prosper. Yan na yung yung rich. Pero hindi. Normal yun ang rich. Magkomportable ka lang. Ang rich yung, halimbawa, 2 bahay mo, 4 ang sasakyan mo, no? Pag nasunugan ka o pagka hindi ka kumita ng 1 buwan, buhay ka pa rin, no? Yun ang mayaman na, kumbaga, marami silang reserve. Hindi utang, kundi yung talagang asset. Hindi pa nga mayaman yun eh. Kasi kung kumpara mo sa iba, like for example, na just imagine, ang mahal-mahal ng isang sasakyan, sabi na, sa isang sasakyan, for example, makabili ka ng isang sasakyan, 1 million. Sige nga, paano ako kikita ng 1 million? Yung 1 million is already 1 year's wage. Pero kung titignan mo yun sa lahat ng tao, may sasakyan. No? Sabi ko, Lord, tanong ko doon, wala pa ako sasakyan eh. Lord, ba't ganun? Lahat sila may sasakyan, ako wala. Talaga, secure. Na ko, parang, bakit ganun? Sobrang naramdaman ko na, ang hirap-hirap ko pa pala. Compare mo sa ibang tao. I'm not even in the middle class. Kumbaga, ganun yung naramdaman ko doon eh. Kumbaga kasi, biruin mo sila lahat may sasakyan. And everybody has at least 1 million in asset. Tapos ako wala pa. Parang isipin mo, wala pa akong ganun. Plus, every time na i-compute ko kung paano makabili ng sasakyan, it would take years. Kasi meron ka pang gastusin sa bahay, meron ka pang ganyan-ganyan. Then of course, syempre, doon mo na matutunan yung loan and stuff like that. And yung mga yan. So, makikrealize mo din na hindi mayaman itong mga taong to. Kasi, totoo. Baon sa utang. Mayaman sa utang. Oo, mayaman sa utang mga tao. Pero, mayaman sa credit. Pag pumunta ka sa Santa Rosa, ang dami pang mayayaman pa. Mas mayaman pa sa yung mga walang utang. Oo, iba yun. Iba yun talagang... Mayaman, consider mo na ba sila sa yaman? Kasi, baka sabihin mo, normal lang pala ito dun. Kasi merong poorest of the poorest, may poor, merong paangat, merong, di ba, merong komportable, merong middle class, tapos, so baga, anong rich ba yung pinag-uusapan dyan? Rich na katulad ni Elon Musk o rich na komportable
'Di ba? Parang ganyan yung yung rich na komportable na kontento ka sa buhay, nabibili mo yung gusto mo, hindi ka nagugutom, nakatulong ka sa ibang tao. I think doon yung gusto na yung mangyari sa atin ni Lord. Na kontento ka. Makontento ka kung nasaan ka and nakakatulong ka sa iba. Ayun yung parang yung wealth na gusto ni Lord sa atin, hindi yung overly exceeding wealth. Actually, pagka sinabi sa Bible talaga, rich, talagang obvious na talagang sobrang rich. Tulad ni Zacchaeus, yung rich young man, yung rich man na lagi nagpipiesta sa harap ni Lazarus na pulube, no? Sino pa? Nicodemus. Lagi nagpipiesta araw-araw no? yun talaga yung rich bro So nagpa-party ka, di ba? Kaya yung preaching ngayon, even yung prosperity gospel preaching, false yung kanilang connotation ng being rich Kala nila pagka yun sinabi natin pag may bahay. Kasi sabi sa Bible sabi sa Luke chapter 6, si Christ kausap niya yung mga disciples. Sabi niya, "Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God." Sa Luke to "Blessed are you when men persecute you," ganito. So kausap niya sila Peter, iniwan lahat sa kanila. Pero along the way may binanggit siya. Kapag inagawang ka ng gamit, ibigay mo pa yung sa mong kapag binato ka, patuloy mo ng tinapay, pag hiniraman ka ng anumang bagay, wag mo na asahan na bumalik yun, So bakit niya binabanggit? Parang yung mga sinasabi ni Christ na poor, may mga ari-arian kahit papaano. Tama? Kasi paano ka makakatulong? Paano ka makapagpahiram kung wala ka? So ibig sabihin, pag sabi ni Christ, "Blessed are you poor," ibig lang sabihin yun, hindi ka rich. Pero hindi ibig sabihin, wala ka. Meron ka pa rin. You can still help people. You can still do... Hindi poorest of the poor. Hindi pulube. Hindi yung squatter na sobrang hirap na Kaya hindi yun na ibig sabihin ng mahirap. Kabaliktaran nga ng prosperity gospel. Yung prosperity gospel, they want you to be rich. Gusto nilang maging rich na Kumbaga, pero si Lord nga, sabi niya sa rich young man, pamigay mo lahat ng ari-arian mo. Di ba? Parang, pamigay mo lahat ng ari-arian mo, sumama ka sa akin. Di ba? Ganun yun Yeah, I think it's a special case, Hindi, yung iba natatakot sila na, pagka yumaman ka, ganitong gagawin. Sasabihin sa'yo ng Panginoon. Actually, it's a special case. I think yung rich young man na yun, kinocall siya to be, disciple. To be, like the 12, Ayun yun. Siguro nag-iisip si Lord na kapalit ni Judas. Kasi si Judas, alam niya, babaliktad Ito, magaling din sa pera. Not just the 12, yung 100 ni 70. Kasama doon sa 70. 70, na sumusunod sa kanya, Pero hindi niya sinabi yung kay Zacchaeus, mayaman si Zacchaeus. Hindi niya sinabi yung pero kay Nicodemus. Si Zacchaeus kasi, he knows the heart ni Zacchaeus na babalik ko lahat. Sabihin niyo lang, Lord. Inunahan na niya babalik ko lahat. Yung naisahan niya. Babalik ko lahat ng Pero hindi siya sinabi ni Jesus, sige, kung meron pa natira, ibigay mo na. hindi it's not recorded. Pero at the same time, possibly, pero hindi naman I don't think na sinasabi ni Lord na ubusin mo lahat wala kay tira sarili mo, di ba? Kasi sobrang yaman ng rich yung one na yun nasa sobrang yaman niya na siya na depress siya kasi he's afraid of losing. Yung heart niya kasi nandun sa riches na yun, hindi talaga sa kasi hindi niya mabili yung fame ni Jesus Christ. Hindi niya gusto niya maging part siya ng movement pero hindi niya mabili. Possible. Kasi katulad ng Holy Spirit, di ba, gusto bilhin ni Simon the sorcerer. Gusto niya bibilin yung turuan mo kung paano baptize in the Holy Spirit. Di ba? Yung babayaran kita. Gusto niya bilhin pero you cannot buy what the Lord has or what God has. Kasi, si Lord lang yun
Baga, yun yung nakikita ko dun sa rich young man na yun. And yes, he is being called to the to follow. Yung talagang physically follow Christ. Everywhere. Kaya kung papansinin mo, hindi lang talaga 12 yung tinawag niyang sumunod sa kanya eh. Yung 78 na tingin ko, tinawag niya rin yun eh. So, sunod kayo sa akin. Hindi lang recorded. Kasi yung 12 pero iba lang talaga yung lang, yung apostles. Yung 12 lang kasi talaga yung sinabihan niya, yung pinakita na, kasi siya yung pinaka, in through thick and thin eh. Sila yung nandyan eh. Pero I think a lot of people, Jesus mentioned, follow me. Diba? Okay. Ang daming eh. Kaya, ang pinaka siguro, i-close natin tong episode na to. Haba na rin. 55 minutes na tayo. Diba? So, pinaka lang din talaga is yung sa prosperity preaching na yun, nadideceive and distorted yung scriptures na to the point na warp na siya, na sobrang deceiving nung scripture na to, yung message nila, Presentation nila, na it goes on for thousands of years. Diba? Hindi naman nag-umpisa na ngayon to eh. panahon pa ni Paul yan. Panahon pa ni Paul, meron na mga yung mga maabuso na. Pati yung nun, ang hirap tuloy, kapag deceive ka, hindi mo tuloy makita yung tunay na message ng gospel. Siguro, magandang next pag-usapan natin yung kasi I believe maraming taong gusto umalis sa ganitong bondage, no? Kasi hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam. So, anong gagawin nila? What's the next step? Yung iba, nalaman na nila kung ano yung dapat na teaching, kung ano yung dapat na mindset natin about finances or about the gospel, no? I think next siguro pag-usapan natin, no, paano natin sila tulungan na mag-transition, no? Nabanggit na natin yung actually sa panahon ngayon nakikita ko na dati pa rin parang hirap umalis, di ba? Hindi ngayon kasi na-realize ko hindi lang pala sa born again Christians ang nangyayari to eh. Pati rin sa Catholic nangyayari yung ganito. Sa din sa Protestants, sa Baptist, sa mga Methodist, nangyayari din lahat eh. I mean, kahit nga sa ibang beliefs eh. Nagkakaroon ng awakening yung iba eh. Pero ang nakikita ko ngayon, nagmo-move si Lord, no, na through body of Christ. For example, meron narinig yung may mga gumagawa ng katulad ng ginagawa natin, which is yung house church. House church ng community na walang offering, walang tithes, walang just fellowship and gathering, worship. Ganun lang. Sa QC daw may gumagawa rin yung sila asawa kasi ni Rica Palarejo. Paraleo. Ayun, basta. Yung artista iba dati. na apelido nun. Yung artista dati. Pastor din noon. Victory dati. Tapos umalis sila. And then ganun din ginawa nila. Nag-fellowship lang sila in some place. And then they don't have any systematic stuff or organization. Basta magkakilala sila. Worship tayo. Preach tayo, no? Mag-share tayo ng Intimate setup lang. Oo, ganun. And makita natin, diba kayo, si Francis Chan, parang siya na yung pinakamalaki movement na nakikita ko gano'n eh. Na actually, bago pa siya eh. Ha? Bago lang siya eh. Ito yung nung marami pa dyan. 2018, yata siya nag-start eh. Ay, yung Chinese kasi, no choice sila eh. Parang, wala sila mapasukan ng mga big organizations eh. Which is, tingin ko, good din. No? Pero, ang ganda nung nangyayari din sa iba na nagkakaroon sila ng awakening, nagkakaroon sila ng
ng hunger na seeking for the truth. Ano ba yung katotohanan? Yeah. Kailangan talaga merong sasalo. Diba? Oo. Minsan kasi natatakot sila, saan ako pupunta? Diba? Oo, pero hindi naman natin pwedeng isaluhin lahat eh. Kasi wala naman tayong kapangyarihan ganun. Pero I believe we can empower people na. I think maganda Siguro we could empower them. Makausap saglit o something. They can start, especially pag matagal na sila sa church, they can start their own, di ba? Tapos basahin lang nila yung Bible nila. Lang sila ng konting payo or something. Kasi ang nangyayari kasi, they're coming from one person leader. Kasi siguro hindrance din yung idea ng mga tao na ang church kailangan may pastor, may pulpito, may stage, may building yon. Siguro na kailangan nila stumbling block yun no? I-deconstruct. Dapat tanggalin sa idea ng mga tao na ang church hindi yun. Pero kung titignan natin sa Bible, ang church, believers, lahat sila nagsasalita, nagpipreach. Si Jesus, di ba? Lahat sila nagpipreach. Lahat sila hindi, minsan po kay Paul, kay time ni Paul. The Book of Acts. Hindi nga, kahit sino nag-preach kahit sino nag-share. Mga deacon nga. Kahit sino nagbibigay ng songs. Deacon, evangelist pa. Kasi sanay sila magsalita. Pero saka gift ni Lord yun every day silang nag-fellowship, nag-share sila. So, gift yun, di ba? Di naman yun Kaya nga. So, yung gifts talaga, kailangan Pero ang hirap kasi dahil sa traditional. Dapat mabasag yung idea na yan. Yung na yun. So, I hope madaming maka-realize nun. And I pray na mabuksan talaga yung mga mata ng mga prosperity believing church. Kasi Christians pa rin naman sila eh. Di ba? Yeah. Ano lang sila? Judgmental. Judgmental lang sila, pati mga madaming rules. Yeah. Kagaya na sinabi natin, may iba dyan, nadadamay lang o bulag na sumusunod, pero yung iba, alam nila mali yung ginagawa nila. So, doon tayo sa mga bulag, sa mga hindi alam ang ginagawa. Warningan mo sila, pag hindi sila doon tayo sa mga I think yun yung mga sheep ni Lord no? Doon tayo sa mga bumukas na yung mata. Sabi naman ni Lord din, those eyes who are open will never be closed. Yeah, pag nabuksan na yung mata nila, katulad ako, I try to go back dun sa sistema ng church, sa isang church building. And I believe yung iba din kasama natin, they try to attend a church setting. Hindi mo na maano no? Isusuka mo na kasi alam mo, hindi naman tama ito eh. Alam mo nga Parang sinasabi ni Lord, pinalaya na kita babalik ka pa babalik ka pa, magdadya pa. Parang, alam mo na ikaw naman Parang gano'n parang... Yeah, I think, may utility siya. I think, utility niya is for mga child in the faith, no? Kasi doon naman halos lahat nag-start. Pero once na ma-realize mo na ito yung right path, ito yung sinasabi sa scripture, I think hindi ka na ito tolerate ni Lord no? Kasi nga, nalaman mo na ito na yun Tapos mas mature pupunta ka dyan, expect mo, be-bless pa kita. Mas madami ka ng knowledge. Kailangan spread mo pa yan, no? Kung ano yung... Kasi I believe in every Christian din kasi there would come a point na tapos na yung elementary teachings. Na hindi na sila dapat yung taga-receive lang. Sila na dapat yung nag-speaker. Yeah. Sila dapat yung nagsasalita sa mga tao, nag-evangelize. Kapag yung prosperity gospel nga, it stopped that virality. Yung pagiging viral na ganun. Nahihinto. Kailangan may program, kailangan may ganito. Nawawala yung organic spread. Spoon-fed lahat Kaya nagiging program. Mag-evangelize lang yung mga tao pag nag-set ka ng program, ng schedule, ganyan. Bakit ganun? Mas paalam mo pa. Diba kaya? May approval yan, brad
I mean, ako nga din, kahit ako parang nahihirapan ako mag-evangelize ngayon dahil sobrang nasanay ka sa programs. Alam mo yun? Parang hindi kayo makapunta sa kanto. Taka sa kanto, mag-evangelize yan. Yan isa sa mga challenge, no? Pagka umalis ka, yung hindi ka sanay. Yan. Pero I think ma-overcome natin yan. Just, parang mag-start ka uli. Parang ako nun, dati, when I was starting, no, mahirap eh. Parang, Lord, sino ba ang kausapin ko? Okay ba itong kakausapin ko, Lord? Parang, adjust ako hanggang sa, ayun, nasanay na. And, yun, napunta ka uli doon, no, sa ganitong church na naka-program lahat. Tapos pag alis mo, parang hindi ka na naman sanay. Kaya nangyari sa akin eh. Kaya yung mga... Parang, unti-unti ulit. Actually, yung mga nililid dating new believers ngayon, dapat, na sila eh, i-expose na agad sila sa pag-preach sa mga tao. Pag-share, totoo yun. Hindi pwede yung ulitin lang din natin yung ginawa sa atin noon na program. Kasi ako nung na-save talaga ako, gusto ko talaga mag-preach noon eh. Alam mo yung unang save mo? Parang gusto mo na tayo preach. Ito pala yung katotohanan. Tagal-tagal ko nung naririnig. Tapos nag-preach ako sa university, sumama ako. Nag-preach ako sa university. Di makita mo talaga yung Holy Spirit nagmo-move sa first preaching ko. Mag-move talaga siya. Grabe, giiyakan lahat ng tao. Nag-share ka lang naman. Kasi nandun talaga yung fire mo pa nun eh. Kumbaga, ano ka pa nun eh. Ayun yung natatanggal ng isang systematic church eh. Ayun na kumbaga pinapatay nila yung gano'n. Spontaneity, no? Oo, yung... Medyo may sense na spontaneous, natural. Hindi yung lagi, Pinapatay nila yun, no? Sinasabi nila, discourage nila yung pag-preach sa strangers. Kasi pagka kailangan mo preach, tawagin mo yung pastor mo. Ganon, Di ba? Ganon na. Ganon na, kahit saan church, kahit saan ka magpunta, ganon din ginagawa nila. Anong no, di ba? Hindi, Bible, ganon ba ginagawa sa Bible? Hindi. Parang makikita mo, parang layo natin sa Bible, ha? Ang layo natin sa... Meron akong alam na church na malago at may narinig akong isang preacher na may malaking organization na sabi niya, okay lang basta one chapter ahead ka sa tinuturuan mo. So one chapter ahead. Oo, ganun eh. May ganun eh. Sabi nila, ewan ko kung ano yun. Ibig sabihin, hindi mo kailangan masyadong maraming alam para makapag-share ka. At least one chapter ahead ka lang sa alam nung... Siguro, ang masashare ko lang sa ganun, no? Yun ang sabi nilang iba. Kasi nape-pressure yung ibang tao kasi dahil sa tuturo nila eh. Actually, nung na-free tayo, one of the revelation na binigay sa akin ni Lord, hindi ko kailangan mag-preach ng forced. I don't need to preach kung wala nang binibigay sa akin si Lord. Wala nang binigay sa yung message si Lord, hindi mo kailangan mag-preach. Di ba? I mean, kung gusto ni Lord mag-preach ka, bibigyan ka niya ng message right then and there. Pag nag-preach ka, alam mo na, boom, nandiyan na yung message. Okay, sometimes, i-move ka na niya hapon para mag-preach ka bukas. Kaso nga, ikaw yung pastor eh. Dapat ikaw lagi nagtuturo. So, defeated agad, di ba? Parang, kung ako maging pastor, siguro, kung ganun pa rin yung setup, tapos ako lang yung mag-preach. Yun kasi trabaho eh. No? Okay, sige. Wala tayong preaching ngayon. Uwi na kayo. Diba? Ayaw yung magturo, sige. Diba? Kung wala naman kasi, I mean... Sa Corinthians, no? Lahat, 2 or 3, mag-practice. Kasi for example, sa atin, sa grupo natin, halos lahat dun, matured na eh. Parang halos lahat sila, alam na nila lahat ng tuturo natin eh. Ba't ko tuturo yung alam na nila, di ba? Parang, at paano sila ma-encourage sa ganun, di ba? So, kung hinintay ko lang, kung may sinabi sa akin si Lord, okay, turo mo yung ganito, okay, sige, turo.
Pag wala, hindi wala. Para sila naman mag-share. Yung ano, wala mo sila yung tinatouch ni Lord, tapos may hiya lang sila. Nasanay kasi, no? Nasanay na isang tao lang kasi nagsasalita. Yan ang dapat nating ano yan. Sige. Oo, kaya katulad kila Praise and Paul, pagka sinabi sa inyo ni Lord, mag-speak kayo, speak kayo. Kasi that's the command of the Lord. Pag kinuman ka ni Lord mag-speak, speak. Yeah. Di ba? Hindi pwedeng itago mo yun. Ano yun? Disobedience yun. Direct disobedience agad yun. Wag mas ay nakakatakot pag nagdi-disobey ka. Clearly na sinabi sa inyo nila, ito gawin mo. Hindi mo ginawa eh. Gawin kaya natin yan, no? Oh, share tayo lahat. Ay, hindi na motion mo. ay, magiging na kasi systematic na. naman. Maano na naman. Pero I believe sa mature na kasi yung crowd natin ngayon eh. Pero yung mga new believers na ibang community na inaano mo, you can start there na na pag may sinasabi sa inyo si Lord, i-share nyo. Ang ginagawa namin. Diba? Kasi share sila. Hindi pwedeng hindi sila mag-share. Kahit mali pa yung i-share nila, nandun kayo sa gathering, nandun si Lord eh. Si Lord mag-guide sa'yo. Parang wag kang matakot magsalita. Kung mali man yan, wala namang dyan. Wala namang mangyayaring masama dyan. Ito yun. Diba? Yung dati nga, siguro mga disciples na. Wala naman tayo nag-start sa ganyan. Siguro yung mga disciples, mag-preach sila, di naman nila alam sinasabi nila. Ito yun. Kaya, actually, yung mga tao hindi naghahanap ng mga genius na magaling magsalita. Naghahanap sila yung talagang totoo sinasabi mo. Kasi nga, pag yung message mo galing kay Lord, hindi mo kailangan maging genius eh. Kasi channel ka lang eh. Sasabihin mo lang. Sasabihin mo, teacher natin si Lord. You are just taga-salita ka lang. Kaya Bible school, Brad? Kaya nga naiinis ako sa mga pastor na kailangan anong pinag-aralan mo? 4 degree, di ba? 4-year degree. Bachelor, di ba pwede yun? Tapos pag narinig mo mag-preach, wala namang sense. wala namang sa Bible yun. Wala namang. Di ba kasi walang revelation eh. Walang anointing. Knowledge. Wala hindi galing kay Lord. Walang spirit. Galing kay Lord, kahit sino pa makinig dyan, matatouch. I mean, papasok na yun. Okay. Sige. So, maraming salamat sa pakikinig. So, napasarap yung ating na. Nakakamiss ba? Nakakamiss. So, sige. See you again. Next time. Next time. God bless.